Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So quick update lang tayo. Sa isang timeout ng South Sudan ay binanggit nga nila na ang Gilas ay not good enough upang matapatan sila. Madaming Pinoy nga na trigger dito at sinabing mayabang umano ang coach nito. Well, sa uli nga ay pinatunayan naman ito ng Sudan at tinalo nila tayo sa score na 87-68. So mayabang man nga ang dating nito para sa ibang Pinoy, ngunit napatunayan nga nila na hindi good enough ang Gilas para sa kanila. Ang Gilas ay bumagsak sa record na 0 wins and 4 losses matapos ang game na ito. Kapag natalo nga tayo mamaya sa China ay tayo lang at ang Colombia ang host ng FIBA World Cup in the last 40 years na walang naitala na kahit isang panalo. So nakagawa nga tayo ng history bilang ang pinakamadaming fans na naud sa isang FIBA game noong opening night kontra sa Dominican Republic. At nangangalib naman tayo makagawa ng nakakayang history bilang second winless host in the last 40 years. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon naman ay matindi nga mga kaganapan sa World Cup. Ilan na lamang dyan ang matinding comeback win ng Italy kontra sa Serbia at ang upset and comeback win ng Latvia kontra sa Spain at isa pang upset win ang Brazil kontra sa Canada. So dahil nga dyan mga kaibigan ay nakaset up na ang do or die game ng Spain at ng Canada sa Lunes. Ang Canada nga ay isang team na napapalibutan ng mga NBA players sa tulad nila Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, RJ Barrett at Dwight Powell. Habang ang Brazil naman ay currently nasa rebuild mode at wala nga silang kahit isang active NBA player. Nagdumi na nga si Bruno Caboclo para sa kanila na isang former NBA player. Siya ay nagtala ng 19 points and 13 rebounds. So iba pa din talaga mga kaibigan ang FIBA game. Hindi porket NBA player ka na o napapalibutan ng isang team ng NBA players ay mas magaling na ito sa isang team na ang mga player ay naglalaro sa iba't ibang liga. Dahil dyan ay nakasetup na sa Lunes ang bakbakan ng heavy favorites na Canada at defending champion sa Spain. Ang manalo ay aabante na sa quarterfinals na gaganapin sa Manila at ang matalo naman ay pwede na nga magbalot-balot at uuwi na sa kanilang bansa. Interesting ang game na ito dahil ang Canada ay obviously ang more talented team, ngunit ang Spain nga ay sobrang sagana sa experience. Kasama nga nila dyan ang 5-time Olympian Rudy Fernandez. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa dalawang heavy favorites na ito? Habang si Luka Doncic naman ay nabawian na ang Australia na tumalo sa kanila para sa bronze medal noong Tokyo Olympics. Dahil sa panalo nila kanina ay patungo na si Doncic at ang Slovenia sa Pilipinas para sa quarterfinals. Habang Australia naman ay may natitira pang games, ngunit laglag na nga sila at hindi na aabante sa quarterfinals. Isang disappointing finish nga ito para sa Boomers mga kaibigan. Si Doncic ay nagtatala ngayon ng 30 points, 8 rebounds and 7 assists per game sa World Cup. At wala pang ang talo ang Slovenia. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay magwawagi ng gold ngayon ng Slovenia?